Kaya nga sabi ko kanina, as we are starting out, marami na still sa kanilang kaalaman pang-espiritual, naroon po eh. Marami pa rin nalilinlang. And hindi ako para mag-prejudge, no? Alam niyo po yon. Lagi lang po ako nagpapaunawa. No? At nagpapa... ah, matatawag na nagpapatotoo sa isang basihan lang po dapat ng ating pananampalataya. At kahit po yung mga baguhan naming kapatiran sa iba't ibang lugar, napakahalaga po ng ating pong pananampalataya. Kasi yun po yung katotohanan na nagligtas sa atin. No, nang tayo'y manalig sa ating Panginoong Hesukristo, naroon po ang naging kaligtasan natin. Sa katotohanan na pinapahayag po ng salita ng Diyos simula't simula pa. At nagpapatuloy po tayo, no? Kahit kayo baguhan, kami namang matatanda na sa pananampalataya, ay sa aspeto na mas mapaalalahanan din, mas matatawag na, yun nga, baka sa panahon namin, sa edad namin sa pananampalataya ay kami po ay nanghihina na rin, nagpapabaya, no? Mga kwento sa Biblia, napapansin niyo yun. Mga nangyari po kina Haring David, kapaguran, etc. Yung iba naman, kaabalahan. So, buhay Kristiyano, sabi nga. And patuloy kaming humihikayat kasama ng mga kapatiran, liban po sa mga baguhan, kaming matatanda na. Kagalakan ko po na makapiling po kayo ngayong umaga, lalo na po yung mga bisita namin. May mga bisita po kami. God bless po for the time that you have joined us today. And magdadagdag lang po kami ng mga kaalaman pang-spiritual. I believe so. Si Sister Chat. Ma'am Leia? Yeah, I believe so. Thank you for trusting us here. We're a home church. Kahit sa aming FB Live, Zoom stream, we are just that matatawag na small ministry. Ayan. Sa mga makakapanood po sa akin sa YouTube channel, ongoing as per recorded, no? Naroon po yung aming katatayuan. Because we are a church na nandun ng heart to be what we term a quality church. I don't go for yung quantity, madamihan, pero maraming ganyan ngayon ministry. Laodicea, Thyatira, malalaki sila na iglesia. Napakadami nilang miyembro kung titignan. Pero kung iti-term ko nga, sorry, sa kanilang mga spiritual na kaalaman, hindi nila nakikita yung naisin ng Panginoon. But syempre, we do not prejudge. And I am really blessed to be your pastor here. Come August, 34 years. So, 28, 6 years dun sa una. And sabi ko nga, kahapon nagbibiruan kami, pauwi nila Sister Michelle, nila Dia. Naalala ko lang, praise God, may kanya-kanyang paraan ng ministry. And thank you, yung mga talento natin, I hope na pagpala kayo, ha? Na galing pa sa US yung ating nanguna sa ating pag-aawitan. No? Sila Pastor Bong, Sister Jane. And kanya-kanyang talent po tayo rito eh. Mga gumagampan sa ating mga pag-aawitan. Paraan ng ating pagsamba. And biruan kami eh. Doon sa katatayuan ko, as 34 years, nagme-measuring po ako ng mga taon. Nalaman ko kagabi, nakaka-touch eh, na doon daw sa isang ministry, we're not prejudging, but that's truth eh. Last Sunday daw, ang message daw ng pastor ay recorded. Si pastor, ayoko nung ganun. Gusto ko live ako.
Kahit ang ating worship team, kahit wala-wala sa tono, basta live. Ayoko nang recorded. Kasi, ano yun, mas totoo yun, yung live kaysa sa recorded. No? Kasi recorded, minsan edited na yun eh. Inedit na yun. Tayo live. Live tayo. But we do not prejudge po. Sabi ko nga, wow, malaking church yan. Malaki bayad ng pastor dyan. Apply kaya ako? Apply kaya ako? Kasi, pero mo, wala na sila kasi pastor eh. Kailangan daw mag-record. No? Nakakataka. And nabanggit nga sa akin nung isang brethren natin, yung malalaking churches, hindi kayo hands-on, hindi kayo kilala ng inyong pastor. No? And sa akin, mas gusto ko na to, maliit lang tayong ministry, per our vision, Philadelphia Church, little strength. No, hindi tayo Laodicea, hindi tayo Thyatira, malalaki, mayayaman. But I believe, pinapatikim tayo ni Lord, no, ng mga kaparaanan niya. And ongoing yung ating vision, worldwide ministry, so naka-FB Live tayo, naka-Zoom tayo. And sa mga bisita namin for our children ministry, may iba kaming time, no? We'll update na lang mamaya, ha? May Zoom din po ang children kasi doon yung mas activity nila. Kasi dito sa area natin, well, hindi ako nababurden eh, na mamaya part yun ng aking isi-share. So, this morning, pakisukat nga po ang inyong mga sarili. Ayan, live yan, live na illustration yan. Pakisukat ang inyong, bahala na kayo kung anong gusto nyo sukatin. Pero, what I mean this morning, ang ating spiritual na mga pangangatawan. Spiritual na pangangatawan. Di ba, typically nagamit na yan eh. Pero magandang gamiting ilustrasyon. Si pastor nabanggitan na payat kasi wala nga daw akong laman, puro daw ako buto. Okay. Pero spiritually, yan, si Lord na lang nakakaalam. Excuse me po, natatamaan ang aking mata. Spiritually, I know I am healthy. Di ba? Tayo po, sa umagang ito, sa inyo yung mga spiritual na kalusugan. Paki-measure up. Pakitanong ang mga katabi. Ano sukat mo? Mga kasama niyo sa inyong tahanan, ano sukat mo? Ha? Thank you, Ma'am Ningning, ha? Meron tayong tape measure dito. Pero mamaya, pwede ko kayong sukatan kay Tunoy. Ganon. But anyway, sa tiyan? Wag. Sa FB nga, hindi na nahiya yung mga naglalabasan, mga bilbil, nagsasasayaw eh. But anyways, parental guidance lang po. The heart ngayon ni Pastor, kung 2 weeks ago, patungkol sa inyong mga timbang, today, I would really like to use my hashtag, measure up. Oh, ganda yan, Pastor, ah. Well, as per still, Sister Jane, andun tayo sa Romans 16, pero nandun ako ngayon sa verse 17. Yung mga nandun, they measured up sa kanilang pananampalataya. Kaya nandun sila. And someday, do you believe that? Nandun din tayo, kasama tayo doon. Saka sakali, na dadating na si Lord bigla sa ulap, ito yung mga hindi alam ng marami. Sa ulap dadating ang Panginoong Jesucristo for His second coming, no? And doon tayo kukunin yung mga tunay na nananalig sa Kanya. Hindi kasama sa relihiyon, hindi kung ano-anong pinaggagawang programa, etc., etc. But pananampalataya. At doon po ako didiin ngayong araw na ito sa kahalagahan ng pananampalataya na yun. Pasusukat ko ang inyong mga pananampalataya ngayong umaga. Ano po? Well, when we term measurement, there's small, big, long, kinanta, long, short, di ba? Thin,
Ano pa? Marami yan. Fat, ah, tiny, etc. Kayo nang gumamit. No? Yung about mga measurements, cubit, kilo, etc. Measurements yan eh. Yeah? And yung binasa ni Sister Jane kanina, as the heavens as high, yeah? Low, measurement yan eh. And I remember back nung first year ko po sa college, matindi ang aking ano nun eh. Aking mga plano-plano. Although preparatory pala yun, sa panahon na ito, gagamitin ko itong magandang ilustrasyon. Military family po kasi kami. So, kailangan daw, high school pa lang, magaling daw dapat sa algebra, etc. Hanggang mag-college. So, ano ako eh, na may nagpayo, kuha ka muna ng kahit isang SEM sa college. Mag-engineering ka. Di ba? And unang pasok ko doon sa subject namin ng algebra, no, yung professor doon mukhang matapang eh. Di ba? Si Pastor, school bukol ako kahit nung high school eh. Di ba? And then, sabi niya, ganda ng introduction niya, kayong mga nandito ngayon na freshman. Yan. Sabi niya, alam ko, andun gusto nyo maging someday mga engineer kayo. Alam ko, ganito. Pero sabi niya, sa akin sa subject ko sa algebra, tiyakin nyo lang. Kasi, siyempre, mahirap ang algebra nung panahon na yun. And sabi niya, hindi ko naman kayo alisin sa inyong pangarap na maging engineer someday. At lalo na kayong mahilig sa numero. Sa numero nga daw. Sa numero. Measurement. Sabi niya, as early as of now, meron din naman measurement, mag-tailoring na lang kayo. Diba? Kasi papahirapan nyo lang sarili nyo kung hindi din kayo mag-aaral talaga sa subject ko, sabi nung professor. Nakapag-isip-isip ako noon eh. Well, preparatory, hanggang, sabi nga, marating ni Pastor yung pwedeng marating. Hindi din ako doon sa PMA, umubra, schedules. Dito ako sa isang akademya. And history po, hindi rin pala ako para doon. At dito pala ako sinukat ng Panginoon sa pagiging isang lingkod niya. Yung aking pananampalataya na yun, na napasimulan, naging walang kabuluhan yung mga una kong taon sa buhay na ito, mga panahon na yun. Until such time, tanggapin ko ang Panginoong Jesucristo na siya pong liban sa nagligtas, nagpabago ng ating mga buhay. Di po ba? And, well, siyempre, I would like to really relate, Sister Chat, God bless you. I know your Sister Leah, your Ate Leah is there, praying sa inyong lahat na to have this faith, tulad niya, nandun siya. And she is experiencing this now. The measurement of her faith. Taon na yan eh. Inalagaan ko yan eh, Sister Leah. Ma'am, God bless you. Isa ka sa mga nagpaalaga kay Pastor. And your pastor is going 34 years come August. No? Since 1990 po. So, mini-measure ko yan. Yung sukatan ng pananampalataya. And, ugnay yun sa ilang mga bagay. Bakit doon kaya si Pastor ngayon? Well, I speak muna, again, of measurement mula po sa Bible. Yan. Para mayroon tayong basihan. Ganyan po magpahayag si Pastor eh. Lalo na sa mga baguhan namin na there sa Pampanga po, blessed day po sa inyo, kayong mga bagong nabautismuhan. I hope mag-measure up po kayo sa inyong pananampalataya. And ongoing po kami, dun sa nakaschedule po namin, mag-a-announce kami mamaya, yung mga gustong mag-FS na, we're back, yung gustong mag-WTP, ongoing yon. And kung sino yung gusto mag-leadership training program, kasi sabi ko nga po, kagabi nagkukwentuhan kami, diyan,
hindi ko alisin, kaya mayayaman sila dyan. Bili mo, kaya nilang bayaran yung 96 per stall. 96,000 per stall, no? Doon sa Sulinad. Grabe. Tindi. Ibang klase. Sabi ko, mag-a-apply na lang ako doon eh. Kasi walang pastor doon. Kasi ano lang daw eh. Ano lang, recorded. Sama kayo sa akin doon. Recorded. Kakatouch, no? Kasi, ano nga ba? Well, hindi natin aalisin yun. Dahil sa aspeto, papakita ko din yun mamaya. Yan yung Timothy at saka James eh. Yung mayayaman, ginagamit kayo talaga sa pangangailangan ng ministry. Yun namang available, gagamitin din ng Panginoon sa kanyang ministry. Combined yun. No? Bibihira yung mayaman na si Pablo, nagpagamit pa sa ministry. Bibihira yun. Merong mga mayaman, sila James. Merong mahirap, si Peter. Nagpagamit pareho sa Panginoon. So, yan yung measuring up. Pinapakita ko po hanggang mamaya. Bababa tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga prinsipyo sa buhay, at marapat pa sa ating spiritual na katatayuan. Well, there's this question na lagi ko pong dinadala. Ano ang sukatan nyo sa buhay? Di ba? Ano ang sukatan nyo sa buhay? Mga plano, mga mithiin, at kung ano-ano pa. Salamuha. Anong sukatan nyo? Gusto nyo lang bang samahan ay mga mayayaman? Gusto nyo lang ba magtrabaho sa ganito? May sukatan kayo eh. Di ba? Sa inyong sariling kaalaman. Yung kwalidad. And I hope not to be biased with our ministry po, we're declaring that. And marami na akong aspeto dito eh. And I thank God. Today, sabi nga ni Sister Michelle, nga nung dati nga sila Brother Bong, Sister Jane, hindi na dismaya eh. Di ba? Hindi ako ang nakita niyong unang nagmensahe noon eh, nung dumalo kayo eh, di ba? Nung buong February 20 yan. Ngayon yan, sa Tuesday, di ba? 1994, nang kayo unang dumalo. Mag-asawa. Hindi ako yon, ako'y wala, nasa ibang ministry ako noon. And then, salamat, di sila nadismaya doon sa... Kasi yun yung purpose doon eh. Alam niyo, huwag kayo titingin doon sa nakatayo sa pulpit. Vice versa yan. Meaning, na-measure up din kayo na kayo ay tumitingin sa mga nagme-mensahe. Hindi kayo tumitingin sa Panginoon. Pero siyempre, ano din yan? May responsibilidad din ng mga nangangalaga dapat. No, yung matatanda sa pananampalataya. At bababa tayo sa pamilya mamaya, ganun din yan, magulang at mga anak. No? Biyanan at mga manugang. Mamaya yun, dadaanan natin yun. Mga may-ari ng kumpanya, mga nagtatrabaho, mamaya yan, pupunta, Ephesians yan. Colossians, nandyan yan. Diba? Para makita natin, ma-measure up natin ang ating mga pananampalataya. No? And sabi nga, typically termed when measuring things, principles, etc. Do you know, sabi nga, nung aking, kasi minsan na-influensyado na kami ni Sister Michelle sa pinapanood namin ng aming apo eh. Do you know, puro learning, puro learning. Pero ngayon, dadaling ko naman kayo sa Bible. Do you know that yung first mention of idea ng ginagamit kong ito ay nakakamangha. Bigyan ko kayo ng isang magandang, sabihin natin, trivia. Yan. Na ang unang, sabihin natin, sino unang karpintero? Sa Bible?
Ha? Wow. Sino sumagot ng Noah? Oh, hindi mo binasa ito kagabi sa akin, ha? Hindi mo ito tinignan na. Si Noah. Bakit si Noah ang unang karpintero ng mundong ito? Ah, because of the Ark of the Covenant. Doon yung makikita, may measurement na pinagawa ang Diyos. Hindi siya basta nag-build ng Ark, merong measurement na dapat sundin, di ba? Possibly para lumutang yun, para kayanin yung dami ng tubig na bubuhos sa baha. May measurement. And kahit yung mga chief engineer natin dito, mga kapitan natin, di ba, nagsusukat kayo? No, ng brother, sabi nga, Riel, susukat yan ng mga yan ng mga miles, pero yung mga babiyahin nila. Sa engine room, ano mga sinusukat nyo naman? Ang gasolina ninyo, ang mga oil ninyo, kung tatagal, no? Di ba? Ayan. Para lumutang kayo, no? Yung mga atin pong mga mandaragat natin na nandito ngayong bakasyon. Ayan, nandyan sila. Si Dada, sa kanyang farm bill ba yun, Dada? Anong sukat ng iyong hektarya ng iyong hacienda? Maliit lang. May bisita po tayo. Galing din po ito ngayon sa Negros. Ayan, si Dada. Father po ni Brother Edmar kasi dumating nga po si Brother Edmar. Anyway, I'm into this, no? Yung measurement. Yung sukat. And sa children, I go down na, siyempre, we're trying our best sa mga children natin na can relate to us already, di ba? O, yung mga marurunong na sa, ano na ba sa elementary? Math lang, no? Wala pa naman sila algebra sa high school pa yon, di ba? Meron na rin ba silang algebra sa elementary? Okay. Sige, ha? So, I believe nakaka-relate kayo kay Pastor Ed. Di ba? I'm speaking of measurement. Yan. And I hope makakadagdag lang sa inyo na ang first na nag-measure pala nun, si Noah. First carpenter. Yan, trivia yan, ha? Siya ang unang karpintero. Yes, Ma'am Joycey? Kala ko nagpapasukat ka sa akin, eh. Halika. Susukat. Tiyataas mo yung kamay mo, eh. Tika na. Magaling si pastor sa illustration. Hindi pa ako bumaba. Kagabi. Hindi pa ako nakakabawi. Anyway, balik tayo sa pag-aaral. Masaya po kami dito, kayong mga kakapanood sa amin sa YouTube. Join us, di ba? Join us in this ministry and you will be, not just be blessed, but you will bless the Lord sa inyong mga buhay-buhay pagkasama namin kayo. And yes, besides that, makikita natin principles ng measurement. The Tower of Babel. Yan. Nandiyan din yan sa Genesis, di ba? Chapter 11, Ninang Jane, alam ko, kinokopya mo yung mga verses ko, verse 4. The Tower of Babel. Yung magre-reach sa heaven, yung ginagawa nilang tower. So, kailangan silang guluhin ng Diyos sa kanilang lingwahe, etc., etc. And that's all, mga idea lang po muna, pinapakita ko lang from the onset. Likewise, in Zechariah, there was this term in chapter 2, Sister Jane, of the measuring line. Wala pang ganitong tape measure noon. Kanila noon talagang tali lang siguro, yung dala-dala ng anghel. Basahin nyo na lang yung Zechariah 2, assignment, ha? O, no? Ma'am Ningning, sanay ka sa ganito, eh. Alam ko, eh, ha? Mananahi ka, eh. So, yeah. But anyway, that pina-measure yung temple, ha? Kay Zechariah, no? Yung kasi mangyayari yung fulfillment na ibabalik ng Diyos ang bansang Israel. Marami sa Old Testament, marami kayong mababasa about measurement. Kaya nga, children, in the Bible, we have all the subjects here. We have all the, knowledge na kailangang alamin. Kaya nagtataka ako, eh. May mga nagpo-post pa ng mga worldly sayings. Sayings yun ng tao, eh.
Gamitin nyo yung Bible, yung Word of God. Katulad ng, kunyari, sample, nitong lumipas ng Valentine's Week na ito, may mga gumagamit ng mga Peleo, eros words. You use the word, love covers all sin. Corinthians, gamitan nyo ng verses. Huwag na yung, mayroon akong nabasa eh. Ang true love is, kahit nasaktan ka na, tatanggapin mo pa rin siya. Well, literally, sa Peleo, nangyari yung kay Sister Michelle, paano niya ako napatawad. Okay naman yun. Pero walang verse eh. Walang verse. Nabasa ko yun eh. Parang nabasa ko yun. May ganung hugot eh. Di ba? Yung aking BFF ngayon, matapos ko silang ipag-pray at matapos ko silang hiwalay na. Ganun lang. Di ba? Nakita niyo ako last December, nag-pray ako doon sa Kainta eh, di ba? Biglang hiwalay na. Then, ang mga posting nila ngayon, it hurts, di ba? I thought it will be forever and ever and ever. Kalokohan eh, di ba? Walang measurement yun kasi, sabi ko nga, balik ako sa idea ng love, ito yan. Sige. Somehow, kahit papano, tatlong kind ng love, level ng love. Yung number one, yung term ng Bible na agape love, this is love for God and God's love for us, John 3:16. And then there's the second aspect of love, yung tinatawag na Peleo love, yung pagmamahal natin sa kapwa, pagmamahal sa asawa, kamag-anak, mga anak, manugang. Punong-puno ako ng pagmamahal sa manugang. Oo. Kung hindi lang, kung haba ng pasensya ni Pastor, haba ng pasensya ni Pastor, haba. Ha? Joke lang po, joke lang sa mga manugang, biyanan, mga lahat na, alam niyo yan. And, di ba? Yung pangatlo, ito yung nangyari last week. Yung eros, mga puntahan sila sa motel, mga nagsayawan sa Facebook, kung ano-anong kamunduhan. Yun yung eros love. Hindi ko naman inaalis yun eh. Physically, may need tayo. Sinasabi naman namin yan eh. 1 Corinthians 7, Kaya kung ayaw mo mag-asawa ka. Gawin mo sa asawa mo yung kamunduhan. Let me term that. Let me be blunt. Di ba? Wow. Panibago na naman Pastor English yan. Derechahan. Nowadays, Christians, patuloy, nag-Romans 12. They conform to the pattern of this world. Ano yung uso-uso? Kagabi lang, haba ng pila dun sa sa pagsundo namin kay Dia. Dahil dun sa yung ice cream ba yun? Ice cream? Oo, haba. Nandun lang katabi ni Dia. Sabi ko, malalaos din yan, Dia. Pag wala na, tsaka ka bumili. Grabe na, alas 9, pasado na, haba pa rin ng pila. Dinayo. Sabagay, Sabado kagabi. But anyway, no commercial. Basta pinipilahan. Kasi uso na naman. Parang naalala ko yun yung isang donut dati, pinipilahan din yung isang donut na yun. Grabe pila nun. Pero ngayon, nilalangaw na. Diba? Diyan sa Vista Mall, nilalangaw na. Ganun eh. Uso-uso lang, uso-uso. Haba ng pila. So, measurement, pila. Yan, ha? So, I pray, dumidiin na yung mensahe ko sa spiritual. Let me share furthermore. Sabi nga, furthermore, more, measurement pa rin. Ha? Diba? Yung long, we were waiting long kay Lord. Waiting. And besides din sa measuring ng temple, did you know na hindi totoo yung flying carpet? Wala nun. Ano lang yun? Fantasy yun. Pero merong flying roll. Yan. Ano na naman yung sinisignify nung roll na yon o yung scroll na yon? Nandun po yan, Ma'am Jane, sa aspeto na yon, again, sa chapter 5, ng Sekaraya din. The flying roll, the Word of God, meron nun. So bago pa magkaroon ng mga spaceship, aeroplano na yan, meron na pong flying roll nung panahon na yun. Ha? Read your Bible.
And as you read your Bible, you will grow. You will grow in faith. Sabi nga, lalago ka sa pananampalataya. These are just some mga important essence na gusto kong gamitin. Isaiah 55:8, sabi doon na yung higher ways ni Lord, yung paraan niya, there's that measurement eh. High, low, etc. Isaiah 55:8. These are mga sa Old Testament lang. And siyempre, walang iba. Ang paborito ko po si Ezekiel. Wala ba si Ezekiel ngayon? Kala ko nandito. Birthday ni di ba? Ni Brother Ruel dapat Sa susunod, wow, okay. Di sa'yo, wala pa? Wala pa. Sinundo? Okay. Brother Ruel, mamaya, pahabol. Okay. And, yun nga, Ezekiel 41, again, the measuring of the temple. Alam niyo, bakit kaya paulit-ulit pinami-measure yung temple? Yan, mamaya, ibibigay ko yan. No? Kasi pag hindi kayo talaga nagbabasa ng Bible, hindi nyo ito napapansin eh. Lagi pinapameasure yung temple. And hanggang sa Revelations, bakit? May isa akong ididiin sa inyo mamaya na katotohanan. Yan lang, simple lang na mensahe. Ginisa lang ni pastor, kasi kakabasa ko. Sabi ko, magandang ingredient ito Di ba? Paunawa ko sa mga kapatiran na gusto mo munawa, pero kung ayaw, okay naman, Katulad niyan. Sister Chat, we're not imposing here, We'll just always sharing sa mga nanonood sa amin sa YouTube, spiritual knowledge. Add up sa inyong mga kaisipan, kaalaman. And here, from the Bible, again, the measuring of the temple, so we expound sa families. Tingnan niyo to. Sa pamilya-pamilya. Sige, wag muna. Government muna kasi governing bodies yan Government, family, government, church. Tatlo yan sa mga nag-meekness na. Family, government, church. Family. Mayroong in authority, mga magulang. Hindi namin naalisin yan. Na kahit ang mga magulang ay nagkukulang o hindi perfect, I'm speaking here now doon sa mga nasa Panginoon na. Okay? Yung typical na mga pamilya na wala sa Panginoon, wasak yan, wasak. Kasi irresponsible ang mga magulang, majority. Vice versa, meron din namang mga responsable sa kanila lang trabaho. Pero sa kanilang mga ugali, pagpapalaki ng mga anak, puro trabaho, puro negosyo ang iniintindi, wala nang oras sa anak. Yan yung typical na nagiging mga problema. Yan yung wala ka sa Panginoon. Pero pag ikaw po ay isang magulang na nasa Panginoon, magagampanan mo lahat yung sinasaad ng Ephesians at saka Colossians. No? Mapapalaki mo ang mga anak mo sa tamang paraan, wala ka ng pananagutan. Lalo na pag dumating na po sila sa tama nilang edad. Ngayon, hindi pwedeng isisi lagi sa magulang ang mga nangyayari sa mga anak. Kaya mga anak love your parents, obey them. Bakit? Kasi doon mapuprove din, doon din measure up na totoo kayong Kristiyanong anak. Walang sisihan yan. It should join. It should be, mag-jibe yan. Di ba? Kung Kristiyanong magulang, Kristiyanong anak, mag-i-enjoy sila, mag-measure up sila sa kagustuhan ng Panginoon. Pero typically, as of now, marami akong alam, marami akong karanasan, marami akong nakikita. Hindi sila nakaka-measure up dun sa dapat na pananampalataya. Kaya yan ang problema. May gulo sa mga pamilya, etc. No? Liban na lang, gagamitin ko yung idea, sorry na lang kung may lahi kayong genetic. Yung may lahi kayong abno. Yun talaga. Pero wala imposible sa Panginoon pa rin yun. Naiaayos pa rin yun. Ang matinong Kristiyanong magulang, kahit may anak na abno, palalakihin niya yung abno niyang anak, di ba? Tsatsagain niya yun, mapalaki sa Panginoon.
Now, talon tayo sa government. Ganun din sa government. Klaro. Hindi dapat lalaban ng mga anak sa magulang. Hindi din dapat lalaban ng mamamayan sa gobyerno. Kaya nga nagkandawindang-windang ang Pilipinas di ba? Yung mga EDSA revolution na yan That's rebellion. Because Romans 13, ang Diyos po ang nag-i-establish ng gobyerno. So anong dapat? Kung masama man ang pinuno, nakasama ni Mayor kagabi, yan, si pinuno, ang mga mamamayan, nariyan, hindi sila para magrebelde. Hahayaan nila ang Diyos ang mag-alis doon sa pinuno na yun. At ang mamamayan, mananatili sila sa ano ang magagawa nila para sa gobyerno. Yun po yung measuring up. Measuring up. So, not to be biased now, sa church. Diba? Sa church is this. Lagi ko sinasabi yan, na ang church matatag kahit ang mga negosyo kung maayos ang mga nangangalaga. Kung kwalipikado sila, yung mga nangangalaga. Yan. Ngayon, kung sakali namang may kapalpakan at totoo naman kayong membro, sabi ng John 10, ililipat kayo ng Diyos ng tamang kawan. Huwag kayo mananatili na loyal ako doon sa pastor na yun kasi ang gwapo Diba? Masaya ako dito kasi kahit ako gwapo dito, maraming tinanggal dito si Lord. Alam ko yun. Diba? Ibig sabihin, hindi kayo nandito dahil kay pastor. Ha? Diba? And someday, I hope, kidding aside po, wag po kayo na dahil sa pastor. Dahil, Amerikano ang pastor namin. Meron akong ganyang pastor dati po Alam niyo na nangyari. And, ang Diyos po, ang Panginoong Hesus ang dapat na pangunahin. So kung anong miyembro, ito yon. Kaya balik ako kagabi, nagkukwentuhan kami. Tawanan kami kasi meron kaming mga pampersonal na biruan. Sa mga leaders, alam niyo yun ngayon medyo, we're praying na doon yung isang brethren na yun na ma-born again. Doon sa ina-attenan na church na yun. And then, what if ako kaya maging pastor doon? Tawanan kami kagabi. Diba? Mag-apply ako doon, tapos pag nakikita ako ang pastor doon. Kasi walang pastor doon Ano na, recorded. Anong klase kaya ministry to? Yeah. Although, kidding aside yun sa amin kagabi. Kahit po ang miyembro ay hindi dapat kukonsintihin, tama ang pangangalaga. Ngayon naman po, klaro na yun, ang tagal na yun Touch not my anointed, si David, sinasabi niya yun. Kahit nagkamali si Saul, hindi niya nilabanan si Saul. Binigay pa rin niya yung suporta niya. Or, unto the most, John 10, ililipat kayo ng kawan ng Panginoon. Ililipat kayo. Dadalhin kayo sa tamang mangangalaga. This morning, wala pa akong bias. Pinapakita ko lang sa inyo, sa big churches po, come and go lang kayo. Wala kayong hands-on. Hindi kayo madadalaw ng inyong pastor. Si pastor, 24/7 po. Available po ako. Hindi nyo kailangan magpa-appointment sa sekretary ko. Wala po ako sekretary Ayun, literally ko po. Ngayon, yung sekretary ko nandoon. Misis ko po. Pero wala yung appointment. Appointment nga, pastor. Anytime ako po, 24/7 ako, pwede akong tawagan, pwede akong abalahin. Sasabihin nyo, pastor, bias yan. Kasi, di ba yung isang sikat na pastor sa South Korea, ganun ang bilin niya sa kanyang mga miyembro. Nung siya'y magkasakit, sabi niya, tulungan niyo ako. Yes, parang si Moses, kailangan tulungan nila Caleb, nila Joshua. Okay yun, itaas ang kamay. Pero ang issue doon, ito po yun. Vice versa tayo. Na ba? Ang puntos ko po dito ay, tignan nyo, yung preference po ninyo, i-measure up ninyo kung dito ba kayo dinala. Kasi mamaya magsasama pa ko doon sa bakit pinapa-measure
ni Lord lagi. Dito yun, dito una ha. And sino ang pwede kong sabihin talagang biblically na yun ang kanyang career na kinuha. Hindi siya magaling na scholar, hindi siya nag-aral tulad ni Gamaliel, hindi. Ang Panginoong Hesukristo po ay isang karpintero. Mark 6. Galing ano? Mark 6. Mark 6:4. Ang Panginoong Hesukristo po ay karpintero. No? Karpintero. Mayroon ako idea doon sa measuring up eh. Ganda eh. As I sum up. Short lang po ang message ni Pastor today. Gusto ko lang diinan yung idea na yun. Na sa mga mag-asawa, nagiging problema yun eh. Yung mga decision making, physical needs, etc. Nagiging mga dahilan yan. Financial. Ako, salamat naman, kaya patotoo ko sa inyo last week, di ba? Nung kami po yung maglingkod na sa Panginoon, kay Lord na kami, ang pinag-aawayan lang namin ni Sister Michelle, isang bagay. Patungkol po sa kalooban ng Diyos. Hindi kami nagtalo niyan sa pera, sa mga kung ano-ano. Na-prove ko po si Sister Michelle. Na-measure up ko po siya sa kanyang pagmamahal sa akin. Yan ang tunay na pagmamahal. Di ba? Na-measure up ko po siya. At umabot na nga po, 60, last 12. Ako, magsi-63 ngayong July. And, sabi nga, sa idea, nandun na po, na-measure up na namin ang isa't isa. So, kung ang mga pamilya ninyo ay wala pa doon sa measurement na yon na dapat, di ba? Continue to pray. Pray lang, pray lang. Continue to trust the Lord na babaguhin ng Diyos ang inyong asawa, inyong biyanan, inyong manugang. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Until makarating doon sa measuring. Diba? Diba kahit sa mga establishment, titingnan kung ang bata ay nandito na sa linya, libre. Diba? Yan, magpa-family day tayo sa April eh. Puro malalaki na children natin, wala na libre. Liban na lang yung baby. Doon sa ating lugar sa Los Baños. Diba, mayroon silang measuring line eh. Kayo naman, tinitingnan nyo yung tangkad ng mga anak na ninyo. Di ba? Lahat yan eh. Nandiyan yung pagsukat. And government, ganun din. Masusukat natin anong kwalidad ng ating gobyerno. Ano din kwalidad ng ating mamamayan. Eh marami rin sa mamamayan natin, ang disiplinado eh. Sa pagdadrive lang, ang dami. Di ba? Mga walang disiplina eh. Hindi lang yung driver eh. Pati yung mga tumatamid, wala nang disiplina eh. Hindi na nga natatakot sa mga sasakyan eh. Bahala ka dyan, hindi na tumitingin eh. Di ba dapat? Tinuruan tayo sa school. Bago ka tumawid, mga anak, di ba tinuruan kayo sa school? Bago kayo tumawid, ano yan? Di ba? Stop, look, and listen, di ba? Titingnan mo yung kaliwa kanan. Wala na eh. Wala nang disiplina ang tao. Actually, worldwide na po yan. Papunta na tayo doon sa preparatory. Ngayon, itong mga nandoon, as I have said, they qualified po eh, doon sa measure up na yun, measurement na yun. Nandun sila and someday, I hope magkakasama tayo. I hope magkakasama po tayo. Hindi po sa inyong mga gawa. Hindi po sa inyong yaman na binibigay sa ministry. Kami po, we stand here for God's glory. Iilan lang po yung may kakayanan sa amin dito. Wala kami ng mga mayayaman na nandoon na nalilin lang. Ginagawang elder kasi mayaman, walang training. Council kagad, documents, mga ganon. Kasi mayaman eh. Kaya malalaki yung churches nila. Di ba? Dito sa atin, of course, can we just bless the Lord na kahit maliit tayong ministry, wala po kami ditong politika, wala kaming politiko dito, wala kaming nilalapitan pong politiko,
Lalo na ngayon, mag-i-election na naman. Ayan na naman sila. Wala kaming fundraising dito. Wala po kami mga solicitation. Wala po kami hingi-hingi. Cooperative, insurance. Wala po kami niyan dito. No? Wala din po kami ng mga iba't ibang paraan ng ibang churches. Meron po kami dito ang katotohanan ng salita ng Diyos na amin pong pinananampalatayaan at yun po ang nagme-measure up sa amin, no? Sabi ko nga yung iba may nagbabanggit talaga, Pastor, overqualified ka na sa Holy and True Christian Fellowship, ang liit lang ng ministry na yan Doon ka na dapat di ba? Naka-MA ka na, Pastor, may ano ka na ng mga degree kung ano No. I won't go for that. Kasi alam ko, kung hindi ako tawag ni Lord doon, dito ako tawag. Nang buksan niya ang Holy and True Christian Fellowship 1996. Hanggang ngayon, nandito po ang ministry ito. And I really thank the Lord that I can just say, kayo na po ang mag-assess kay Pastor. Sukatin niyo si Pastor. Kung nagme-measure up po ako sa aking paglilingkod sa Panginoon. Kasi, according to my faith po, when I accepted Him as my Lord and Savior, dahil kay Sister Michelle, purpose ko lang di ba? Pinatuto ko sa inyo last Sunday, the other Sunday, para lokohin lang, idagdag si Sister Michelle. Inibilang naman. Nalinlang ko noon. Kasi kahit pa paano naman, di ba? What room? For Acknowledge 14? Are you the nurse? ako nagsisinungaling. Kasi marami Okay, sinungaling na pastor hold on. May bulaklak dito, ang gwapo daw niya. Okay, I'm ready, Itim niya, Kachi. ang pangit niya, pero gwapo daw siya. Yun ang mga kasinungalingan Okay. Siguro naman ako may K, di ba? Na kahit yung panahon na yun, pwede ko sabihin, hindi naman ako ganun kapangitan. Marami akong naalokong babae. Napagsisihan ko na po yun. Any pacemaker? And tumapat po ako kay Sister Michelle. History of gamitin AFib? siya ng Panginoon para ako maging isang lingkod ng Panginoon. Oh, And okay. I pray, naka-measure up po ako doon hanggang ngayon It looks like sinus, but there's still sa lots of... aking pananampalataya. And sa lahat po ng naririyan, ng mga kaagapay ko ever since, andyan kayo, Ma'am Leia, God bless you. We're blessed, ha? And Sister Chat is here. Yeah, I know. Grabe, Hindi ko para itaas Sister Leia. She has been there every Sunday. Ha? Hindi ano yung trabaho. Siya, multitasking, nakikinig sa atin. Gusto niya tayong masamahan as a family here. And I know, hindi para itaas ha, Sister Chat, ang inyong kapatid, anyong ate, what she has now is that message today I have. She has measured up doon sa kaligtasan ng Panginoon na binigay sa kanya. Matagal ko siyang kasama doon sa kabilang side pa, sa Pook. And I believe we met already, di ba, before, parang ganun ba? O hindi ko ma-recall na Umuol din na si Pastor Yeah. And, yun na nga. Yun sila Ma'am Lorna, sila Pastor Bong, Sister Jane na yan, Pastor Rico. Pray for Pastor Rico. Ninong Coco, pahinga ka lang. Nagme-measure up si Pastor Rico siguro sa mga kalusugan niya. Si Brother Joey, pray nyo rin po kasi ayan po, may mga pangkaramdaman. Iba-iba So we measure up sa ating physical, we measure up sa ating emotional, we measure up sa ating pang-mental, but I hope we measure up sa ating spiritual. And God bless you, Brother Eddie. I know, ikaw daw nga po ay nakatapos na ng mga training sa church niyo sa Negros. And magpapastor po magpapastor. Ba't umiiling? Kasi measuring up po yun Di ba? Hindi tayo laging
Grade 1 lang ang natapos ko. No read, no write ako. Hindi, we have to measure up. We have to measure up sa ating pananampalataya. And when the Lord comes, andun po tayo, bang! Revelation 16:15, kasama po tayo doon sa mga nag-measure up na magiging karapat-dapat sa kanyang muling pagbabalik. Mind you po, all the signs are up ng Matthew 24. Nangyayari na po ang mga development ng rumors of war, yung mga iba-ibang effect ng environmental, no? Kita nyo naman yung sample last week lang, di ba? Yung storm in California. And praise God, sabi nga namin kay Dia, kung anong purpose ni Lord, anong will ni Lord. Basta, sige Dia, see you in heaven. Di ba? And nandyan sila, yung mga kagapay na yan, sa iba't ibang katatayuan ngayong umaga. May mga bago tayo. Ayan, welcome back, Sister Tina. Sige lang, we know your work schedule din, ha? Thank you. And syempre, sa mga nanonood sa amin, possibly tinitignan nyo kami. Ilan lang, lalo na ngayon sa bago naming high-tech na camera, umiikot-ikot. Hindi ba nahihilo sila doon sa paikot-ikot na yun? Hindi naman, okay lang ha, baka huwag masyadong ikutin. Baka, maliit lang po kaming church. Pero kasi as of now po, nasa home church po lahat ng mga brethren namin. Kasi still, iniingatan po namin sila. No? Nandito po, nagsasacrifice kami mga workers and ang mga loved ones namin, families. Hindi pa kami talaga po nagpapa-walk-in ng hindi namin kilala. No? So, hindi kami nagpapa-walk-in pa po talaga ng hindi namin kilala. And totoo po yun, maliit lang po ang place namin talaga. And Nanay Gia, huwag kayong mag-worry, hindi namin iwanan ito kahit biglang meron kaming mayaman na miyembro magpapatayo ng malaking church. Baka man kayo yun, Nanay Gia. Ano po? Maliit na po lugar namin ni Nanay Gia. Kilala natin si Nanay Gia kung sino siya. And thank you for all the support, Nanay Gia. Masaya po kami. I'm not looking forward sa ano pa man. Members, tandaan nyo to. Ilan lang po, kaya nga posting ko lagi, maliit man or malaki, God bless you sa inyong katapatan. Ganyan po mag-protect si pastor eh. Sa pamilya, nagpo-protect ako nang madi-disqualify ang galing ni Lord na ilalagay ko sila sa tamang katatayuan, manggagawa, leader. Ginagawan ko yun ng biblical na paraan, di ba? Yung mga hindi nakaka-tights, inaano ko na lang yun na sa inyo na lang talents, tinitingnan ko na lang yun doon. Sa inyong time na binibigay. Pero alam nyo, kung makukombine yung tatlo, time, talent, and treasure, marami pa tayong magagawa. Marami pa tayong magagawa. Kung maibibigay po yung tatlo na yun, time, talent, and treasure. Alam nyo, in our ministry, marami pa po na hindi pa talaga na ibibigay yun. So, we're here. We will try to encourage you hanggang dumating si Lord. No? Kasi hindi naman alisin yung mga prioridad nyo eh. Siyang pangangailangan, normal yan. But give your time. Saan yung time? Hindi naman yung every Sunday lang eh. Read your Bible every day. Every time na may time kayo, read your Bible. Pray. Di ba? It will make a big difference para sa ministry natin. Pray na marami pang maligtas na kamag-anak, kakilala, bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Hindi ito yung tayo-tayo lang. Ganyan na nangyari sa bansang Israel. Naging sila-sila lang. No? Sila-sila lang. Tayo po ay dapat, as per our doctrines po, go ye therefore and preach the good news, the gospel, the salvation of our Lord Jesus Christ. Huwag po tayong tayo-tayo lang. Kaya nga po, I'm defining this po ngayon sa mga nakakakita sa amin. Iniingatan po namin mga brethren namin. Majority po nasa kanilang mga tahanan, nasa FB Live namin, nasa Zoom namin po. Kasi hindi po kami kasya na talaga. Kami nga po, officially, puro workers lang po ito. Ang dami pa pong absent niyan. Madaming may sakit. As of now, may ubot-sipon. Ayan, sumusunod sila sa guidelines po namin. Pag may mga symptoms, nag-iingatan po kami dito. No? And
Rest assured, Sister Chat, puro vaccinated kami dito. Pati anti-rabies meron ha, mga anak, huwag kayo matakot. Hindi kami nangangagat dito. So, again, I go back sa mensahe. Bakit pinasukat muna ni Lord si Noah? Bakit et cetera? Bakit si Lord Jesus Christ karpintero? Here goes. Minimeasure up ni Lord kung paano tayo susunod, mananampalataya sa Kanya. Bawal hawakan ng patay nung panahon ng Old Testament. Bawal kumain ng madumi. Bawal, etc. Kagabi kumain kami hipon ni Sister Michelle. Hindi na po bawal kumain ng hipon. Hindi na rin po bawal kumain ng dinuguan. Bawal po pag walang puto. No? So, lahat po yan, pang-external yan eh. Ano po? Ang mahalaga po yung puso natin sa Panginoon. Yun po ang nagliligtas sa atin. Yung malinis na puso. Hindi po yung ating mga katatayuan, ginagawa. Those are all rituals in the Old Testament. Tinitignan ni Lord kung paano na sila susunod. Yun po yun, hanggang sa New Testament. Tinitignan. Alam niyo, ang bait nga ni Lord ngayon sa New Testament, yung mga, di ba, kakalungkot yun eh. Yung nagbenta ng bahay nila, tapos dinaya nila yung tithes nila. Nako, baka bumulugta na lang kayo ha. Salamat naman dito, wala namang ganun pa. Wala pa naman tayong ganun. Hindi lang sila nagta-tithes pa lang, pero hindi naman sila nagsinungaling. Kasi maraming doon yung kwento noon, nagsinungaling sila eh. Tinanong sila eh, ito ba yung pinagbentahan? Dinaya na nila eh. Opo. Kaya sila namatay, yung mag-asawa, nagsinungaling sila. Hindi dahil hindi sila nag-tithes. Nakuha nyo yung mga logic? Hindi dahil hindi sila nag-tithes. Namatay sila dahil nagsinungaling sila. And God bless you, in this ministry, hindi kami namimilit. Alam niyo, sabi nga ni Sister Michelle, alam niyo, ganito yan eh. Doon sa kausap namin kagabi. Pag hindi kayo nagtatights dyan, obserbahan lang kayo sa malaking church na yun, may mga ano yan, may mga CCTV yan. Huwag kayo mag-worry, wala kami CCTV dito. Na yung uma-attend lang kayo, nakiki-worship. Hindi. Later times, titingnan kayo kung, siyempre kailangan nila ng pangrenta eh. Kailangan nila ng paano. Kami dito, hindi namin kailangan, ganun nga si pastor lagi eh. Hindi namin kailangan tithes nyo dito. Kasi, bakit? Can we bless the Lord? Mayaman ng Diyos namin dito sa ministry nito. Hindi namin kailangan lumapit sa politiko, no? Hindi namin kailangan mangaroling nung Christmas. Hindi. The Holy and True Christian Fellowship, no? Ayan na po. 27 years, nakatayo. Kayo po mga witness, ayan, mga nasa abroad na, natupad na yung worldwide proclamation of the gospel in holiness and truth. Yun po ang dinadala natin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, walang politika, walang panghihingi, walang etc. And hindi po namin kailangan. Wala pong makapagmamalaki sa Panginoon. Kaya nga minsan, nagbibiroan kami dito eh. Kailan kaya tayo, pastor, makakaroon ng mayaman na elder na pwede nating lokohin din? No? Hindi ko kailangan yun. Kasi magiging manluloko pa tayo. Hindi ko kailangan. Magkakasala pa ako sa Diyos. Hindi mo para lokohin ko yung elder niyo. Gawin kakikita pastor, elder. Kasi mayaman ka eh. Maraming ganyan. Hindi. Mayaman po ang Diyos natin sa ministry ito. Ang laki ng sakit ng ulo ko noon eh. Nung hinati-hati ko yung cake natin, tinulungan ko kabuyaw, etc. Pero hindi. Ito, nakatayo ang ministry na ito dahil sa Panginoon. No? Tinakbuhan tayo ng 50,000. Sige na, inyo na yung 50,000 na yan. Abuloy ko na sa inyo yan. Abuloy ko na sa inyo yan. Pera lang yan. Pa-measure nga ng inyong pananampalataya, kayong mga nandyan. Pa-measure naman ng inyong pananampalataya. Ha? Sa mga may pamilya, may problema kayo, may mga sakit kayo, tignan nyo, baka kayo si Job. Praise the Lord.
baka naman kayo si Jonah. Mag-isip-isip din po tayo. Paulit-ulit na lang po Di ba? And I praise God, Hindi ako bias. This week, mag-check up na kami ni Sister Michelle, mga blood, namin, chem, etc. Pero I've been your pastor, di ba? For the past 27 years, sa mga una ko pang kasama sa unang ministry, na po ako 6 years, so 33, magte-34 po ako ngayong August. To 28 tayo dito, 6 years ako doon sa dati. Okay pa naman po ako Meron lang akong, siyempre, may edad ako Kailangan ko lang nung aking maintenance sa heart. Di ba? And kung sakali pong mauuna si Pastor, just in case po, see you in heaven. Yun lang po yun. That's the reality of life. And ang tanong, when we see you in heaven, ano kaya ang sukat natin pagdating natin doon sa langit? Sukat ng ating pananampalataya. Diba? Let us pray. Lord, we commit now our faith. Ikaw po ang magme-measure up sa amin. Ikaw po nakakaalam ng amin na pong dapat katatayuan sa pananampalataya. And napapanahon na, Lord. Napapanahon na. Malapit ka nang bumalik. Ang haba na, Lord, ng iyong ibinigay sa aming panahon. Per the historical Bible truth, 2,000 years from Adam to a new generation, and from Israel, Abraham, to the church, that's 4,000 years. And the church, ikaw, Lord, ay bumangon na, nandiyan ka na sa kanang kamay ng aming Ama. Another 2,000 years yun, Lord. Lumagpas na, 2024 na po ngayon. And per the biblical scholars, mga theologians, on the 7th year, you are coming back. Pero wala pong nakakaalam for that great tribulation. Lord, alam namin po ang nilalaman ng Bible. Hindi po kami dito mga pastor-pastoran, ng mga leaders namin. Piniprepare po namin ang mga kapatiran namin. Lord, pakisukat po ang aming mga pananampalataya. Tulad po ba kami ng binanggit mo? Lord, ikaw galing. If we have small faith, just like the mustard seed, small yung mustard seed, pwede po itong lumago. Baka nga po hindi kami nagko-qualify. Kaya ang mga buhay-buhay pa rin po ng maraming Kristiyano ay nandyan po sa paglilinlang ng dyablo. Wala pong paglago. Kinakain po ng ibon. Symbolically ni Satan. Marami ka pong tinuro, Lord, sa amin. Yung sabi mo we walk the extra mile. Kung ano yung mabibigay namin. Kaya nga may joke kami dito, Lord, sa mga nagpahiram. Huwag na pong asahang ibalik. Pero kung totoo din po Kristiyano yung humiram, ibabalik po niya yon. Ganun po ang measuring up. Hindi po pwedeng gamitin yung doktrina, pinahiram ako ni sister ng pera. Hindi ko na ito babalik kasi sabi ng Bible, ibigay pa daw yung cloak, etc. Lord, we know your word. Hindi po kami ganoon dito sa ministry ito. Kung ano po kami, dadatnan mo kami, Lord, malilinis at karapat-dapat. Pagpalain po, Lord, ang Holy and True Christian Fellowship as we move on, as we continue to, Lord, to await your second coming. And Lord, we pray for doon sa mga sakaling viewers namin sa YouTube. Lord, we pray that they would also measure up sa kanilang spiritual na kaalaman, much more sa kanila pong pananampalataya. Lord, wag lang po yung mga songs na make-believe or whatever. But Lord, this morning, can we just have this another song na nasa puso ni Pastor? Tatrayin ko pong ipaawit ito in Jesus' name. Amen. 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 Saan yung worship team ko? Ang gagaling ng worship team ko dito Pero nakasara Hindi bali na. Akapela ko na lang to. Ako na to.
Sa dulo ng walang hanggan. Tama? Iba yun, ano yun, pang Tagalog yun. Di ba? Tama ba yun? Sa dulo ng walang hanggan. I hope umabot tayo doon. Ano po? Sa ating pananampalataya. Sa kabuuan po ng aming mga kapatiran, sa aming FB Live, sa Zoom, in-off na po yung aking recording. So, yes, we are so